Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 2,401-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ay kapansin-pansin pa rin sa mga normal na panahon, at hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng sinumang ordinaryong tao. Para kay Melissa, ito ay malayo sa sapat. Ang presyon mula sa mga sinaunang sekta ay sadyang napakalakas. AI. Sa wakas ay naunawaan ni Melissa ang takot ng kanyang ina kahit si Terence ay hindi makalaban. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Melissa. Ang 4 na taon sa kolehiyo ay hindi masyadong mahaba, ngunit hindi rin ito masyadong maikli. Hindi niya maaaring pakasalan si Polong sa 4 na taon na iyon, kaya nagpasya siyang bigyan si Terence ng 4 na taon. 4 na taon, sana ay makatayo si Terence sa taas na mas mataas kaysa sa isang sinaunang sekta. Gayunpaman, mula ngayon, upang maiwasan ang pag-atake ng Sky Elixir sect kay Terence, kailangan niyang lumayo sa kanya, lalo na pagdating ni Polong. Itatago niya ang sikretong ito sa kanyang sarili, ayaw niyang magulo si Terence. Kung hindi niya maabot ang antas na iyon makalipas ang 4 na taon, pupunta siya sa Trixie o Josephine. Hindi ba't sila ang mga tagapagmana ng mga sinaunang sekta? Mas gugustuhin niyang hindi magpakasal noon hindi siya naniniwala na ang Sky Elixir sect ay makikipagdigma sa Ice Palace o sa Lambak dahil dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagtakas sa kasal at ang makasama si Terence ay dalawang magkaibang bagay. Ang pagtakas sa kasal ay magdudulot lamang ng kaunting pagkawala ng mukha sa bahay kang, ngunit ang pagsama ni Terence ay magdadala ng malaking pagkawala ng mukha sa bahay kang. Tiningnan ni Chester ang telepono sa kanyang kamay at umiling, nalilito. Hindi niya alam kung bakit siya tinawag ni Melissa. Gusto ba niyang malaman ang higit pa tungkol kay Terence? Ngunit hindi ito masyadong inisip ni Chester, nagpatuloy siya sa pamamasyal kasama sina Lolo Pitts, Sean, Shelton, at ang kanyang lolo na Jerry. Matagal na silang nasa bahay ni Terence, at walang masyadong dalang bagahe. Ang kanilang mga damit ay nilaban at pinalitan, at si Terence ay humiling ng isang tao na bumili nito, kaya't sinamantala nila ang pagkakataong bumili ng ilang damit at pang-araw-araw na pangangailangan. Matapos ang mabigawang pag-aaral ni Terence ng kasanayan sa kanyang silid, naghahanda siyang pag-aralan ang pag-activate ng ulan ng tagsibol, nang bigla niyang marinig ang boses ni Lorilyn sa sala. Mabilis na lumabas si Terence sa sala at nalaman na kagigising lang ni Lorilyn. Tumayo siya mula sa sofa at tulalang tumingin sa paligid, puno ng gulat ang mga mata niya. Kanina lang, nakikipag-scavenging pa rin si Lorilyn kay Lolo Zoo malapit sa beach ng Stonegate at Starfield. Hindi niya alam kung bakit, pero nakatulog siya na parang pagod na pagod. Nang muli siyang magising, natagpuan niya ang sarili niyang nakahiga sa sofa ng isang marangyang villa. Nagulat si Lorilyn. Naalala niya na madalas may mga kaso ng pagkidnap sa mga babae sa internet at mga pahayagan. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang mga damit at nakita niyang buo ang mga iyon. Medyo nalito si Lorilyn. Sino ang nagdala sa kanya dito? Bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto. Lumingon si Lorilyn nang hindi malay, ngunit nakita niya ang isang tao na buong araw niyang iniisip. Nag-iisip tungkol dito araw at gabi. Namula ang mukha ni Lorilyn, ito ang iniisip niya, at si Aliyah lang ang nakakaalam. Lorilyn, gising ka na. Alam ni Terence na umiinom lang si Lorilyn ng mga pampatulog kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Terence bro? Anong ginagawa ko dito? Nakita ni Lorilyn si Terence at unang nagulat, ngunit pagkatapos ay nataranta, hindi ba't namumulot ako ng basura sa beach noon? Nakuha ka ng masasamang tao. Nagkataon na nakita ko, kaya binalik kita. Hindi nagpaliwanag ng detalyado si Terence, dahil wala pa siyang planong paalisin si Boss Zoo. Ang pagpapanatili sa kanya sa tabi ni Lorilyn ay isang paraan ng proteksyon para sa kanya. Nakikita ni Terence na ang dahilan kung bakit hindi umalis ang mga Hale practitioner pagkatapos matalo kay Lorilyn ay dahil gusto nilang kunin si Lorilyn pagkatapos na labanan ni Terence sina Oliver at Hylan hanggang sa kamatayan. Kaya nga ayaw nilang may mangyari kay Lorilyn. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang lakas ni Terence ay lampas sa kanilang inaasahan.
Sa ganang kanila, si Oliver ay isang Earth-class late-phase peak na parehong pisikal at espiritual na practitioner, habang si Hylan ay hindi kilalang ability master. Kung silang dalawa ay nagtutulungan, kahit na hindi sila ganap na manalo, maaari nilang ibagsak si Terrence sa kanila. Kaya't ang mga taong nanatili roon ay naghihintay kay Terrence na harapin sina Oliver at Hylan, at pagkatapos silang dalawa ay masugitan, maaari nilang ilihim si Lorilyn. Ang hindi nila inaasahan ay papatayin ni Terrence ang mga tao mula sa Hidden House Hale sa isang galaw. Hindi man lang sila magkakaroon ng pagkakataong makita si Terrence na kumuha ng lumang ika-6 na Lark. Nagpapagaling si Terrence, ngunit narinig niya ang lahat ng sinabi ng may-ari ng kasino. Kinausap siya ng Hidden House na si Hale, ibig sabihin ay matagal na nilang pinaplano ito, at si Lorilyn ay isang chess piece lang. Ngunit ano ang relasyon ni Lorilyn at ng Hidden House Hale? At bakit nanatili si Kuya Zoo sa tabi ni Lorilyn? Arg! Saka paano si Lolo Zoo? Nagulat si Lorilyn. Siya ay dumating upang mamulot ng basura kasama si Lolo Zoo, at may nakilala siyang masamang tao. Kumusta na kaya si Lolo Zoo? May nakilala din siyang masamang tao. Lolo Zoo. Malamig na tumawa si Terrence sa kanyang puso. Magaling siya. Siya na siguro ang nagbenta sa iyo, at nag-aalala ka pa rin sa kanya. Ngunit natural na hindi ito sasabihin ni Terrence kay Lorilyn. Sinabi niya sa kanya, who knows, but he should be fine. He's an old man, he's not worth much. Pack up, ibabalik kita sa Starfield. Nag-aalala pa rin si Lorilyn kay Lolo Zoo, ngunit dahil sinabi iyon ni Terrence, hindi na siya nakapagtanong pa. Tumanggo siya, hindi ko na kailangan mag-empake, pwede na akong umalis. Good, let's go now. Tumanggo si Terrence. Hindi niya nakita sina Cheryl at Yasi, kaya hindi niya alam kung ano ang ginagawa nila. Nag-text siya sa kanila at sinabi sa kanila na pinababalik niya si Lorilyn sa Starfield. Umalis siya sa villa kasama si Lorilyn. Hindi nakita ni Boss Zo ang nangyari sa kasino, pero nakita niya si Terrence na karga si Lorilyn, naglalakad palabas kasama sina Lolo Pitts, Sean, Shelton, Chester, Wu Jerry, Cheryl, Yasi, at ang iba pa sa kanila. May kaunting dugo si Terrence, at tila nasugatan siya, ngunit sa paraan ng pagdadala niya ng tao, hindi ito dapat maging malaking bagay. Kung bakit lilito si Lolo Pete sa tabi ni Terrence, sa kabilang banda, ay isang bagay na dapat isipin. At saka, hindi ba nasugatan si Shelton ng Purple Lightning Beast at namamatay? Bakit siya nandito, buhay at sumipa? Gayunpaman, isinantabi ang mga tanong na ito, agad na napagtanto ni Elder Zo na nabigo ang plano. Ang Hylan at Oliver na iyon ay hindi nagpatuloy kay Terrence, kaya dapat pinananatili sila ni Terrence. 2,402. At kaya, mabilis niyang tinawagan si Glade, young master, pinaalis ni Terrence si Lorilyn. Mukha siyang nasugatan, pero dapat okay lang. Kaya pa niyang hawakan si Lorilyn. Ano? Nagulat si Glade. Si Old Oliver ay isang physical spiritual practitioner ng Earth-class late-phase peak. Si Hylan ay isang ability user, at hindi man lang nila mapigilan si Terrence. Mukhang walang natira. Young Master, paano si Lorilyn? Tanong ni Elder Zo. Sumama ka kay Terrence at ibalik si Lorilyn. Mabuti naman at hindi na-expose ang identity mo. Galit na galit si Glade, ngunit wala siyang pagpipilian. Pagbalik mo, pag-iisipan namin ito. Sabihin mo sa akin at ama ang mga detalye. Oo. Sagot ni Elder Zo. At kaya, sa sandaling lumabas si Terrence sa villa, nakita niya si Boss Zo sa pasukan. Si Elder Zo naman ay nagkunwaring kararating lang. Hinihingal, sabi niya, pinagpapawisan. Terrence, nasa lugar mo ba si Lorilyn? Nagtanong-tanong ako at sa wakas nalaman ko kung saan ka nakatira. Ang hirap hanapin. Dapat sabihin ng isa, medyo maganda ang pag-arte ni Elder Zo. Siyempre, sa harap ni Lorilyn, ang lalaking ito ay umaarte sa buong panahon. Lolo Zo, ayos ka lang. Ang galing. Masaya si Lorilyn na makita si Boss Zo. Lorilyn, ayos lang ako, pero na-knockout ka at kinuha ng iilang tao. Sigh,
Wala akong silbi, hindi kita mapoprotektahan. Walang magawa si Old Zoo. Ayos lang ako, niligtas ako ni Terence bro. Hindi nag-alinlangan si Lorilyn sa kanyang mga sinabi. Lorilyn, bumalik ka muna sa villa, kakausapin ko muna si Lolo Zumo. Hindi siya papakawalan ni Terence ng ganoon kadali ngayong nakita niya siya. Huminto si Lorilyn, ngunit tumango pa rin siya bilang pagtitiwala. Higit sa lahat, nakinig siya sa mga salita ni Terence, kung gayon. Babalik muna ako sa villa. Hindi alam ni Lorilyn kung bakit hinahanap ni Terence si Lolo Zo, ngunit hindi siya nagtanong at lumingon. Mr. Terence, maraming salamat. Sabi ni Boss Zo, na umarte. Sige, matandang Zo, itigil mo na ang pagpapanggap. Sa kotse tayo mag-usap. Sabi ni Terence, sabay turo sa kanyang sasakyan. Anong ibig mong sabihin, Mr. Terence? Bumilis ang tibok ng puso ni Elder Zo, ngunit nagpanggap pa rin siyang hindi alam. You know what I mean. Pinatay ko ang mga taong iyon mula sa Hidden House Hale. Hindi mo ba gustong malaman kung paano sila namatay? Mahinang sabi ni Terence. Anong tagong bahay Hale? Hindi ko maintindihan. Bumilis ang tibok ng puso ni Elder Zo, ngunit nagtanong pa rin siya ng may blankong mukha. Hehe, kung ayaw mong mamatay ay sumakay ka na sa kotse, Earth Class Early Phase. Walang ibang sinabi si Terence kay Boss Zo, direktang itinuro ang antas ng kanyang lakas. Nagbago ang mukha ni Elder Zo, hindi niya akalain na masasabi ni Terence kung anong antas na siya. Parang may alam talaga si Terence, o hindi niya sasabihin iyon. Dagdag pa, ang katotohanan na siya ay isang practitioner ay sapat na kainahinala. Sige, sabi niya. Nagbago ang mukha ni Elder Zo. Tumango siya at sumakay sa kotse kasama si Terence. Ano ang relasyon mo sa Tito Zo ni Irving? Kapatid ka niya. Nahulaan na ni Terence na si Boss Zo ay konektado sa Hidden House Hale, at ang kanyang apelyido ay Zo. Natural, iuugnay niya ito kay Tito Zo. Tama, nakababatang kapatid ko siya. Kinagat ni Elder Zo ang kanyang mga ngipin at sumagot. Alam niyang walang saysay na itago ito kay Terence, alam na ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan. Bakit ka tumakbo sa tabi ni Lorilyn? Ano ang nangyayari ngayon? Ano ang gustong gawin ng Hidden House Hale? Tanong ni Terence. I'm sorry. We serve our own masters. May mga bagay na hindi ko masabi. Maaari mo akong ilantad kay Lorilyn, ngunit wala akong masasabi sa kanya tungkol sa bahay ni Hale, pagtanggi ni Elder Zo. Expose ka. Sa tingin mo, magiging okay ka kung hindi mo sasabihin sa akin. Sabi ni Terence, natuwa. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Nanlamig ang ekspresyon ni Elder Zo. Kuya B, kahit ako ay naglakas loob na pilayin ka, sino ka sa aking paningin? Terence looked at him with disdain. I asked you to get in the car to ask you something. Don't think that I'm begging you. Kung gusto kitang patayin, ilang minuto lang. Naniniwala ka ba na pagkatapos mong mamatay, walang sino man sa Hidden House Hale ang maglalakas loob na tumayo para sa iyo? Ako. Si Elder Zo ay pinawisan ng malamig, tama si Terence, si Elder B ay halos nasa vegetative state, at ang Hidden House na si Hale ay hindi man lang naglakas loob na gumawa ng tunog. Hindi nila gagamitin si Terence para patayin siya kung susundan nila siya. Hindi masamang maglingkod sa iba't ibang masters, ngunit ang iyong amo ay medyo duwag. Tumingin si Terence kay Boss Zo. Siguro mas mabuting sundin mo ang Quentin. Ang iyong kapatid na lalaki, Tito Zo, ay maaaring hindi palaging may kapansanan. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Nagsalubong ang mga kilay ni Elder Zo, dilat ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Terence. Hindi siya sigurado kung ano ang pinaplano ni Terence. Wala lang, casual lang ang sinasabi ko. Napilayan si Chester, pero isa na siyang Earth Class Early Phase. Shelton, sinabi ni Sumaowang Hale na galing sa bahay mo na hindi na siya makakarating, pero okay na siya ngayon, di ba? Mahinang sabi ni Terence. Kung nahanap ng matandang Zo ang kanyang daan dito, naniniwala si Terence na malamang na nakita niya ang mga tao ng Hidden House Pits na lumalabas sa kasino. Tulala siya kung hindi pa rin niya naiintindihan ang sinusubukang gawin ni Terence.
Ang pahiwatig ni Terence ay halata ang pagsunod kay Irving ay hindi nagbigay sa kanya ng hinaharap, ngunit ang pagsunod kay Quentin ay nagbigay sa kanya ng isa. Bukod dito, hindi lamang siya magkakaroon ng magandang kinabukasan, ngunit ang mga pinsala ng kanyang kapatid ay magkakaroon din ng pagkakataong gumaling. Malubha ang mga pinsala ni Uncle Zoo, ngunit sa kanyang pananaw, mas malala ang mga pinsala ni Chester at Shelton. Kung ayos lang sila, wala sa mga mata ni Terence ang mga pinsala ni Tito Zoo. Hindi magiging mahirap na pagalingin sila. Ako. Maaari ko bang pag-isipan ito? Napakahalaga nito. Tanong ni Elder Zoo pagkatapos ng sandaling katahimikan. Kung tutusin, imposible para sa kanya na ipagkanulo ang bahay ni Hale na kasama niya si Hale sa loob ng maraming taon, at hindi siya gagawa ng isang bagay tulad ng pagsira sa bahay ni Hale kasama ni Terence. Ngunit ang pagpapalit ng kanyang Panginoon at pagtatrabaho para sa Quentin ay isang bagay na maaari niyang tanggapin. Pagkatapos ng lahat, si Quentin ay isang miyembro ng bahay ni Hale hindi dahil hindi niya ito matatanggap bilang pinuno, ngunit hindi lang niya mababago ang kanyang isip sa ngayon. Kailangan niyang pag-isipan ito. 2,403. Siyempre kaya mo. Hindi inaasahan ni Terence na papayag kaagad si Boss Zoo, hindi iyon makatotohanan. Maghay-hinala siya kung pumayag kaagad ang lalaki, hindi siya naniniwalang mayroon siyang aura ng isang hari para paikop sa kanya si Kuya Zoo. Si Chester, ang Hidden House Han, at ang Hidden House Pits ay may mga espesyal na kondisyon para sa pagsusumit, at nagsumite si Boss Zoo pagkatapos lamang ng isang pag-uusap. Hindi ito makatotohanan. Phew! Nakahinga ng maluwag si Elder Zoo, at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat." Anong meron kay Lorilyn? Tanong ni Terence. Si Lorilyn ang illegitimate daughter ng Young Master. Ako ang taong inayos ng Young Master na nasa tabi niya. Yan lang ang masasabi ko. Wala na akong masasabi pa sa ngayon. Sana maintindihan mo at huwag mo akong pilitin. Sabi ni Kuya Zoo. Makakakuha si Terence ng ilang impormasyon mula kay Nanay Colton pagkatapos ng insidente, kaya hindi niya ito itinago sa kanya. Oh! Kumurap-kurap si Terence, si Lorilyn ba ang illegitimate na anak ni Glade? Ang Glade na ito ay napakagulo, noong bata pa siya hindi pa sapat na mayroon siyang Irving, ngayon ay mayroon na siyang anak sa labas. Ngunit ang ikinagulat ni Terence ay ang Miss of House na si Hale ay mamumulot ng basura. Lubos na pinahahalagahan ni House Hale ang mga lalaki kaysa mga babae, at may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga anak ng unang asawa at ng bastard. Nakita ni Elder Zoo ang pagkalito ni Terence at ipinaliwanag niya. Kaya ganyan. Tumango si Terence, makatuwiran na ito ngayon, at marahil ito ang dahilan kung bakit hindi sineseryoso ang Quentin. Si Irving ay anak ng Young Master, si Glade kahit anong mangyari, magiging anak niya ang magiging tagapagmana, hindi si Quentin. Naisip niya si Quentin, kamusta si Quentin? Quentin, sa Hidden House Summit, gusto niyang tawagan si Mr. Linford para sabihin sa kanya na binago ang sasakyan ni Irving, ngunit nahuli siya at nasa house arrest na ngayon. Walang itinago si Elder Zoo, ang mga bagay na ito ay hindi masyadong mahalaga, at sasabihin ni Quentin kay Terence ang tungkol dito kapag nagsimula na ang pagsubok ng Sky Elixir Sect. Pinananatili nila ang Quentin sa ilalim ng house arrest. Nagulat si Terence. Hindi niya akalain na nakulong si Quentin dahil sa kanya. Parang kinilala talaga siya ni Quentin bilang boss niya, kung hindi siya magkakaganito. Nagulat ito kay Terence. Pero ngayong alam na niya ang totoo, hindi niya kayang iwan ng ganon si Quentin. Nakulong siya dahil sa kanya, at malamang, nasali rin siya sa Sky Elixir Sect test. Parang gustong gamitin ito ni House Hale para mawala siya. Mr. Linford, wala akong magagawa tungkol dito. Hindi ako maaaring makialam sa negosyo ng pamilya Hale. Nagpaliwanag si Elder Zoo na may mapait na ngiti, iniisip na gusto ni Terence ang kanyang tulong. No need. Just pass him a message. Tell him to go and participate in the trial in peace. Ako na ang bahala sa lahat. Sabi ni Terence. Madali lang ito. Tumango si Boss Zoo. Kaya niyang gawin ito. Huwag mo nang pag-usapan ang Hidden House Pits kapag nakabalik na tayo, lahat sila ay patay na, walang masasabi ang mga patay na tao. Ikaw ang bawalang gumawa ng anumang kwento na gusto mo, mahinang sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Napabuntong hininga si Boss Zoo.
Wala pa siyang sinasabi, pero nakasakay na siya sa bangka ni Terence. Pero anong magagawa niya kung hindi siya pumayag? Kung gusto ni Terence na patayin siya at si Tito Zoo, magagawa niya ito sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Walang makapagliligtas sa kanya, kaya wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Lorilyn, ipaubaya ko na siya sayo. Ayokong may mangyari sa kanya. Sabi ni Terence na may hindi maikakaila na tono. Kapag may mangyari ulit, mahihirapan ka rin. Naiintindihan ko. Sabi ni Elder Zoo. Sige, dahil nandito ka, maaari mong ibalik si Lorilyn. Hindi na nag-alala si Terence pagkatapos niyang magutos, alam mo na ang gagawin, di ba? Alam ko, walang magawang tumango si Elder Zoo. Pagkababa ng kotse kasama si Boss Zoo, bumalik si Terence sa villa upang makita si Lorilyn na nakaupo sa sofa na mag-isa. Hindi siya nanonood ng TV o magazine, nakaupo lang doon na parang tulala. Hindi naman sa ayaw ni Lorilyn, ngunit ang pananatili sa isang napakalaki at marangyang villa ay naging medyo hindi komportable at napigilan siya. Hindi siya naglakas loob na hawakan ang mga gamit sa villa. Lorilyn, dahil nandito ang Lolo Zumo para sunduin ka, dapat kang sumama sa kanya pabalik. Hindi kita makikita sa labas. Sabi ni Terence. Okay. Medyo nadismaya si Lorilyn. Talagang umaasa siya na babalikan siya ni Terence para makasama niya ito ng mas maraming oras, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Tumango lang siya. Mag-aral kang mabuti kapag nakabalik ka, at itigil ang pagpupulot ng basura. Kung wala kang pera, hilingin mo kay Aliyah. Ayaw ni Terence na magambala si Lorilyn sa mga bagay na ito. Sagot ni Aliyah, ngunit hindi niya iyon gagawin. Walang pagpipilian si Terence, si Lorilyn at Aliyah ay mabuting magkaibigan, ngunit hindi niya gagamitin ang pera ni Aliyah. Matapos paalisin sina Lorilyn at Boss Zoo, nakita ni Terence na maaga pa at tatanungin sana sina Cheryl at Yasi kung ano ang problema, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggap siya ng tawag mula sa kanta na Amara. Silly girl, tumawag ka sa tamang oras. Katatapos lang ni Terence sa kanyang trabaho nang tumawag ang kantang Amara. Bakit mo na naman ako tinatawag na silly girl? Nakaramdam ng pamilyar si Amara nang marinig niya ang pangalan matagal na rin mula noong tinawag siya ni Terence ng ganoon, at maganda ang impresyon niya rito. Bigla kong naalala, kaya tumawag ako. Naalala ni Terence ang panahon noong una niyang nakilala si Amara, at nakaramdam siya ng emosyonal. Sa isang kisap mata, lahat sila ay nakarating sa lungsod ng Stonegate mula sa Starfield. Namiss mo ako. Medyo naging matamis ang boses ni Amara. Medyo. Hindi ito itinanggi ni Terence matagal na rin mula noong nakita niya si Amara, at naramdaman niya ang pagiging malapit sa kanya ngayon. Busy lang si Amara kaya hindi niya ito masyadong nakausap. Wala akong pakialam kung totoo o hindi, medyo masaya ako. Nagulat na tanong ni Amara. Ito ay isang simpleng pag-iisip lamang sa pagitan ng magkakaibigan, dagdag ni Terence. Hindi ba pwedeng huwag mo na lang idagdag ang huling pangungusap? Sabi ni Amara, medyo nanlumo. Mayroong ilang mga uri ng mga kaibigan. Pinagpawisan si Terence, hindi niya akalain na ganito ang magiging reaksyon ni Amara. Well, kung ganoon, pwede mo ba akong tulungang pag-aralan ang kaso ng kidnapping? Bumuti ang mood ni Amara. Kaso ng kidnapping. Kakauwi lang ni Terence, at wala siyang masyadong alam tungkol dito. 2,404. Kaka-rating ko lang sa Stonegate City nang matanggap ko ang kasong ito. Kahapon, bumalik ako sa Starfield Police Station at kinuha ang mga file ng Peking Terence. Ayon kay Chester, magkahawig ang kidnapper at ang Peking Terence. Pareho silang tipo ng mga taong walang katalinuhan at hindi natatakot sa kamatayan. O sa halip, sinabi nila na mga taong na-hyphenize ang mga utak ni Song. Kumurap-kurap si Terence, kagagaling lang niya, at wala pang oras na magtanong tungkol sa mga detalye, ngunit ang paliwanag ni Amara ay nagparamdam sa kanya na medyo magkapareho ang mga kaso, at si Terence ay walang kamalay-malay na nag-isip ng isang tao. Bumalik sa isipan niya ang nakita at narinig niya sa Hidden House Summit, hindi ba ang kidnapper at ang Peking Terence ay pareho sa mga contestant na dinala ng Miguel. Hindi nakakagulat na naramdaman ni Terence na pamilyar siya noon.
Ang taong natagpuan ni Libby Yaohan ay katulad niya. Dapat ang mga firewolves. Ang unang naisip ni Terence ay ang mga firewolves. Mga firewolves. Sumimangot si Amara, natural na narinig niya ang tungkol sa firewolf gang noon. Sila ay isang puwersa na hindi mas mahina kaysa sa isang sinaunang sekta, at habang sila ay isang organisasyong parang gang, wala silang tunay na kriminal na record maliban sa kanilang masamang reputasyon. Walang magawa ang mga pulis sa kanila. Higit sa lahat, ang mga firewolves ay may sapat na mga magsasaka upang labanan ang isang sinaunang sekta. Wala talagang magawa sa kanila ang mga normal na tao. I'm just guessing. Pero, malaki ang posibilidad na ito ay Jerwin's doing. Siyempre, ang taong mahuhuli mo sa huli ay maaaring isang maliit na prito mula sa mga firewolves. Hindi mo kailangang magkaroon ng labis na pag-asa, sabi ni Terence. Buti na lang may direksyon tayong mag-iimbestiga. Bumantong hininga si Amara. Naiintindihan niya ang sinasabi ni Terence. Kung talagang ginawa ito ng mga firewolves, hindi sila mag-iiwan ng anumang ebidensya, at halata iyon sa peking Terence na nahuli nila. Pumunta ka sa aking villa kapag may oras ka, ibibigay ko sa iyo ang Chi Gathering Pill, makakalusot ka sa Earth Class Early Phase pagkatapos mong inumin ito, makakabuti ito sa iyong trabaho. Ang lungsod ng Stonegate ay hindi Starfield, sabi ni Terence. Ang mga practitioner dito ay halatang mas mataas ang klase kaysa sa Starfield. Sige, kukunin ko na lang pagkatapos ko dito. Salamat. Sabi ni Amara. Hey, ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Nakangiting sabi ni Terence. Nakaramdam ng init sa loob ni Amara habang masaya niyang binaba ang telepono, ngunit nagsimulang sumakit muli ang kanyang ulo nang maisip niya ang tungkol sa mga firewolf. Stonegate City, Jerwin's Villa. Ito ang pangatlong beses na tinawagan ni Rostem si Damian. Damian, naihanda mo na ba ang pera? May limitasyon ang ating pasensya. Kung hindi natin makikita ang pera sa loob ng isang oras, pasensya na. Malamig na sabi ng maliit na kadalisayan sa pamamagitan ng voice changer. Ako. Wala talaga akong pera. Hindi naman sa ayaw kong magbayad. Hindi na ako ang presidente ng Chamber of Commerce. Isa pa, hindi ako pinayagan ng nakatagong pamilya Hale na mamahala sa negosyo sa Eastern Sea City. Pinadala nila ako sa Jeden City para asikasuhin ang negosyo. Sabi ni Damian na may malungkot na mukha. Kung ayaw mo, bakit hindi ka humingi ng pera sa Hidden House Hale? Maliit na kadalisayan ay natural na walang pakialam sa kanyang mga dahilan. Isang oras. Kung wala kang pera, patayin ang bihag. Pagkatapos nito, ibinaba ng kaunting kadalisayan ang telepono, hindi pinansin ang mga umiiyak na reklamo ni Damian. Gayunpaman, pagkatapos ibaba ang telepono, binago ng kaunting kadalisayan ang kanyang dating kabastusan at sinabing magalang, Master Jerwin, dapat totoo ang sinabi ni Damian. Wala na talaga siyang pera. Nagtanong-tanong ako at nalaman ko na ang chairman ng Eastern Sea Chamber of Commerce ay pinalitan ng isang tagalabas na tinatawag na Pablo. Ano? Pablo. Napakurap si Jerwin. Oo, baka dapat nating kidnapin ang anak ni Pablo at mangikil ng pera mula sa kanya. Little Pure suggested. Siyempre, bago lang siya dito at hindi alam ang relasyon ng Jerwin, Pablo at Cheryl. Konting kadalisayan, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Alam ni Scorpion ang nangyari sa Jerwin, at pinandilatan niya ito ng mata, yes sit up. Kalimutan mo na, Scorpion, hindi niya alam. Ikinaway ni Jerwin ang kanyang kamay, hindi siya sinisisi. Hinahanap ko ang anak ni Pablo. Kung kinidnap ko siya at nalaman niya, tapos na ako para sa. Bagamat tila hindi inisip ng Jerwin na marami siyang pagkakataon, mayroon pa rin siyang pag-asa. Pasensya na po Master Jerwin. Napatalon si Little Pure sa gulat at naisip ang sarili, na iniisip na hindi niya basta-basta makakasakit kay Pablo. Gayunpaman, paano ang anak ni Damian? Kung hindi ka magbayad sa loob ng isang oras, patayin mo siya. Malamig na sabi ni Jerwin, ito ay isang magandang pagkakataon para magpakita ng halimbawa. Hindi madali para sa atin na agawin siya. Kung hindi siya magbabayad, hindi natin siya papakawalan ng madali. Ang presyo ay malinaw na nakasaad, at walang dayaan sa pagitan ng matanda at bata. Sige.
Tumango si Rostem. Makalipas ang isang oras, hindi pa rin nagbabayad ng ransom si Damian, kaya pinatay ni Scorpion ang kanyang anak at iniwan ang katawan nito sa ilang. Humingi siya ng kaunting kadalisayan na tawagan si Damian para makilala ang katawan. Malapit sa isang junkyard sa suburb ng Eastern City, may ilang sasakyang pulis ang nagpapakislap ng kanilang mga ilaw. Si Amara, Wayne, at ang iba pa ay nakatayo sa tabi ng isang babaeng bangkay. Ang iba pang mga opisyal ay naglalagay ng kordon. Si Damian ay nakaupo sa lupa, umiiyak. Hindi niya inaasahan na gagawin talaga ng mga kidnapper ang sinabi nila, talagang pinatay nila ang hostage. Naramdaman ni Amara na masyadong mayabang ang kidnapper, ngunit wala siyang naramdamang simpatiya kay Damian. Ang lalaking ito ay ang Hidden House Hail Lucky. Noong presidente pa siya ng Chamber of Commerce, nakipagtulungan siya sa ilang lokal na negosyante para aibuli at paalisan ang mga dayuhang mamumuhunan na ginawang gulo ang mundo ng negosyo ng Stonegate. Ngayon, siya ay inabandona ng Hidden House Hail, at ang kanyang anak na babae ay pinatay ng kidnapper. Ito ay karma. Gayunpaman, kahit na si Damian ay hindi isang napakabuting tao, ang kaso ay kailangan pa ring lutasin. Pagkatapos kantahin ni Amara ang pag-iimbestiga sa eksena, dinala niya si Wayne sa mansyon ng isang pamilya sa lungsod ng Stonegate. Dahil sinabi ni Terence na maaaring may kaugnayan ito sa Jerwin mula sa mga firewolves, natural na kinailangan ni Amara na tingnan ito. Nang dumating si Amara, wala si Jerwin sa bahay. Tanging ang kanyang ama, Miguel, ang naroon. Mr. Ann, ako Amara mula sa Criminal Investigation Team ng Stonegate Police Station. Ito ang aking id. Ipinasa ni Amara ang id sa Miguel. Bagamat hindi sila estranghero, propesyonal pa rin ang kantang Amara. Oh, Amara. Anong problema? Nakangiting sabi ni Miguel, pero bumilis ang tibok ng puso niya. Nadulas ba ang Jerwin? Kung hindi, bakit direktang pupunta rito ang Amara? 2,405. Mr. Ann, nandito ba si Jerwin? May mga bagay kaming gustong malaman mula sa kanya. Diretsyong sabi ni Amara. Oh, hinahanap mo si Jerwin. Wala siya sa bahay, anong meron? Tanong ng Miguel. Nasaan siya? Hinahanap namin siya para makipagtulungan sa investigasyon. Sabi ni Amara. Paano kung tawagan ko siya at hilingin sa kanya na bumalik? Nakita ni Miguel ang kantang iyon na ayaw pag-usapan ni Amara, kaya tinawagan niya si Jerwin at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Siyempre, wala na siyang ibang sinabi, naniniwala siyang maiintindihan ng Jerwin ang kahulugan. Natural na naiintindihan ni Jerwin ang pahiwatig ng kanyang ama, ngunit hindi niya maintindihan kung paano mabilis na dumating si Amara, dumiretso sa kanyang pintuan. Kumpiyansa si Jerwin na nagawa niya ito ng perpekto, at wala nang natitirang ebidensya. Hindi siya nahanap ni Amara sa pamamagitan ng ebidensya. Gayunpaman, ang Jerwin ay bumalik pa rin sa mansyon ng isang pamilya sa lalong madaling panahon. Kinausap niya ang kantang Amara ng may matinding sigasig, kanta ng opisyal, hinahanap mo ako. Jerwin, pamilyar ka sa mga kamakailang kaso ng kidnapping, tama ba? Direktang tanong ni Amara. Ang mga normal na pamamaraan ay hindi gagana sa mga taong tulad ng Jerwin. Kidnapping. I've heard of it before, pero walang nakidnap sa isang pamilya. Gaya ng inaasahan, inosenteng tumingin si Jerwin kay Amara. Jerwin, hahabulin ko. Hiniling sa akin ni Terence na hanapin ka. Don't tell me na hindi ka kasali sa mga practitioner na nalaman ng mga firewolves. Hindi lang siya nagpapatalo, ngunit hindi umamin si Jerwin kahit ano pa ang sabihin niya, kaya nagpa siya si Amara na tanungin siya ng direkta. Ako. Hindi inaasahan ni Jerwin na itatanong ito ni Amara, lalo na't hiniling siya ni Terence na pumunta. Nagbago ang mukha niya. Nais niyang tanggihan ito, ngunit alam niyang hindi niya magagawa. Malamang alam ni Terence ang lahat ng mga bagay na ginawa niya pagputol ng kanyang bato, pakikipag-away, pagnanakaw ng bangko, at iba pa. Gayunpaman, si Terence ay walang anumang ebidensya, at malamang na wala siyang pakialam sa kanya sa ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, personal na hiniling ni Terence si Amara na puntahan siya, malinaw na hindi masaya si Terence sa kidnapping. Kumunat ang noo ni Jerwin.
Tila napakaraming beses niyang nasaktan si Terence, lalo na pagkatapos ng aksidente sa sasakyan ni Pablo. Laging nakikita ni Terence si Pablo na nakalulugod sa mata. Sa pag-iisip pabalik sa sinabi ng kanyang ama tungkol sa nagawa ni Terence sa nakatagong Noble House Summit, nag-alinlangan sandali si Jerwin bago tuluyang sumuko. Talagang mataas ang kanyang posisyon sa Firewolf Gang, ngunit hindi ba't ang tagapagtanggol ng Firewolf Gang ay sumuko rin kay Terence? Dagdag pa, ang pagganap ni Terence sa Hidden House Summit ay masasabi lamang na nakakagulat. Kahit ang Sky Class Masters ay hindi nang ahas na kumilos, kaya paano makakalaban ng Jerwin si Terence? At kaya, pinili ng Jerwin na ikompromiso, ganun ba? Pero Officer Song, dapat alam mo na bagamat ako ang namamahala sa Firewolf Group sa Eastern City, ang ilan sa mga subordinate ko ay maaaring magtulak sa ating mga magsasaka na gumawa ng masama para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi ko ito napansin noon, ngunit dahil pinaalalahanan ako ng Officer Song, tila nakalimutan ko na ito. Huwag mag-alala, opisyal na kanta, I'll investigate those who have it around our group. Isa sa mga kasama natin sa kidnapping, hindi ako magiging malambot ang puso at ako mismo ang magpapadala sa iyo. Sana nga. Sabi ni Amara sabay tango. Bagamat hindi ito ang resulta na gusto niya, kung ikukumpara, isa na itong tagumpay. Bumigay si Jerwin. Ang taong ibinigay niya ay maaaring isang maliit na prito, ngunit ito ay mas mabuti kaysa wala. Siyempre, alam ni Amara na ang mga salita ni Terence ang nagkabisa. Halatang takot si Jerwin kay Terence, kaya naman tinanggal niya ang damit niya. Kung hindi, wala siyang anumang ebidensya, at hula lang iyon. Papayag ba si Jerwin? Hindi na nagsalita pa si Amara at umalis kasama si Wayne. Alam niyang maaaring malutas sa lalong madaling panahon ang kasong kidnapping, ngunit nagtatago pa rin ang tunay na utak. Ang Firewolf Gang, o ang tinatawag na Firewolf Group, ay ang pinakaultimong utak. Moherf ***. Kumita lang ako, andito si Terence para manggulo. Pagkaalis ni Amara, galit na galit si Jerwin. Jerwin, may malaking gap sa pagitan natin ni Terence. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi maganda para sa atin na magkaroon ng conflict. Bakit hindi natin itigil ang pagkidnap sa ngayon? Mungkahi ng Miguel. Oo. Naasar si Jerwin, pero alam niyang hindi na niya kaya ang kidnapping business. Kailangan niyang tumingin sa iba pang mga negosyo. Pinabalik muna ni Elder Zhu si Lorilyn, pagkatapos ay bumalik sa lungsod ng Eastern Sea. Pumunta muna siya sa kasino ng gambler at nalaman niya ang sitwasyon mula sa kanya. Siyempre, ito rin ay upang gumawa ng higit pang mga kasinungalingan kapag siya ay bumalik. Pangunahing gusto niyang subukan kung gaano karaming alam ng kapatid na nagsusugal. Pero ngayon parang walang alam si bro sa sugal, hindi niya nakita kung paano namatay sina Oliver at Highland, at hindi niya alam kung sino talaga si Kuya Pitts. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ni Boss Zhu. Pagkabalik ni Elder Zhu, ang hidden house na si Hale ay tumawag kaagad para sa isang family meeting. Si Boss Zhu ay sumunod sa utos ni Terence at sinisi ang lahat kay Terence. Hindi niya binanggit ang hidden house Pitts, ngunit sinisi niya ang kasino sa pagpatay kay Terence ng mga Hale. Sinabi ni Elder Zhu na ibinente ng may-ari ng kasino ang pagkakakilanlan ng Hidden House Hale, ngunit syempre, binaligtad niya ang utos. Ibinente nga ng sugarol ang Hidden House Hale, ngunit ginawa niya ito ng maglaon, hindi noon. Kung tungkol sa tunay na dahilan kung bakit naghinala si Terence sa mga taong iyon, ito ay dahil nakita ni Terence ang lakas ni Boss Zhu, at siya ang unang nasa problema. Natural, hindi ito sasabihin ni Boss Zhu ng malakas. Kung ipaalam niya kay Hale na nalantad siya, malamang na ililipat siya pabalik sa hidden house at hindi na siya makakasama pa ni Lorilyn. Hindi rin magiging maganda ang katapusan nito para sa kanya. Hindi ko akalain na ganito kalakas si Terence, pinaalis si Highland at ang kanyang bodyguard. Nagulat si matandang Zhao ang Terence na ito ay hindi naman mahina. Hindi katakatakang napakayabang niya sa Hidden House Summit, may lakas siyang labanan ng isang Sky Class. Ang Old Sixth Lark ay isang Earth Class late phase peak physical at spiritual practitioner, kahit ang matandang Hale ay hindi makakakuha ng malaking kalamangan laban sa kanya, at kaya ang sitwasyon sa harap niya ay nagpabilis ng kanyang puso. Nabigo siya, at medyo marami na sa bahay ni Hale ang namatay.
Hindi niya hahabulin si Terence isang tulala lang ang 2,406. Gayunpaman, maaari niyang ilabas ang kanyang galit sa kasino. Pero bago pa makapagsalita si Lolo Hale, nagsalita muna si Glade, pare, dalawang mukha ang may-ari ng kasino na ito. How dare he betray the hidden house, Hale? Kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon, hindi niya malalaman kung sino ang amo ng Eastern Sea City. And, syempre kailangan nating turuan ng leksyon ang kasino, pero kailangan nating maghintay hanggang mawala ang balita. Kinawian ng matandang Hale ang kanyang kamay at sinabing, kailangan nating maghintay man lang sa balita ng pagkamatay ni Hyland at Oliver na makarating sa Timog Silangang Asya. Pagkatapos ay pupunta tayo sa kanilang mga sekta at ipaalam sa kanila kung sino ang pumatay sa kanilang mga alagad. Kung gagawa tayo ng hakbang ngayon, mas malaki ang mawawala kaysa sa mapapala natin kung isisi nila ito sa atin. Ang batang Terence na iyon ay napakatuso, kaya niyang gawin ang anumang bagay. Oo, ama. Gusto ni Glade na magsimula kaagad sa kasino, ngunit may katuturan ang mga salita ng kanyang ama. Paano kung sinisisi ni Hyland at Oliver ang kanyang pamilya para dito? Lolo. Ang Terence na iyon ay napakalakas, Quinton. Sa wakas ay si Irving na ang magsalita. Hindi siya interesadong maghiganti sa kasino, nag-aalala siya kay Quinton. Kung nakuha ni Quinton ang suporta ni Terence, sino ang makakapigil sa kanya sa pag-upo sa trono? Pare, dapat maalis si Quinton. Iminungkahi ni Glade pagkatapos ng ilang pag-aatubili. AI. Napabuntong hininga ang matandang si Hale. Naisip niya na kung maaalis niya si Terence kasama si Hyland, kung gayon kahit na hindi mamatay si Quinton, hindi siya makakapagdulot ng anumang malalaking alon. Sa oras na iyon, itataboy siya sa bahay ni Hale at magiging isang normal na mayaman. Pero ngayon, parang kailangan na niya itong tanggalin, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Head. Medyo tutol pa rin si Quinton sa pagsali sa pagsusulit ngayon, ngunit kung sasabihin natin sa kanya na sasali talaga si Terence sa pagsusulit, baka kusa lang siyang pumunta. Iminungkahi ni Elder Zhu. Oh. Nag-isip sandali ang ama ni Ivan, pagkatapos ay tumango at sinabing, sige, maaari kang pumunta at sabihin sa kanya na hindi ko siya makikita. Bagamat nakapagdesisyon na si Old Master Hale, medyo emosyonal pa rin siya. Si Elder Zhu ay lubos na nasiyahan na sabi niya ito para makipag-ugnayan kay Quinton, at gaya ng inaasahan, ang gawaing ito ay napunta sa kanya. Nakalkulan na niya na ang matandang master na si Hale ay magiging malulungkot at hindi pupunta. Sina Irving at Quinton ay sinumpaang magkaaway, at maaaring hindi maniwala si Quinton sa kanyang mga salita. Dahil si Glade ay ama ni Irving, hindi nararapat para sa kanya na gawin ito. Kaya naman, pagkatapos niyang imungkahi, natural na nahulog ito sa kanya. Oo. Sabi ni Elder Zhu. Hindi niya namamalayan na nakasakay siya sa bangka ni Terence. Imposible para sa kanya na bumaba ngayon, at handa na ang lahat sa sandaling malaman ni Terence kung sino siya. Kaya, kahit na nag-aatubili si Elder Zhu, wala siyang pagpipilian. Ang magandang bagay ay ang pagtulong kay Quinton ay pagtulong din sa bahay ni Hale. Dalawang magkaibang paksayon lang ito, kaya hindi masyadong masama ang loob ni Kuya Zhu tungkol dito. Dumating siya sa kwarto ni Quinton, kumatok, at pumasok. Nakaupo si Quinton sa kanyang kama, nakapikit ang kanyang mga mata. Hindi niya iminulat ang mga mata niya nang marinig ang pinto, ilagay mo ang pagkain sa mesa, kakainin ko ito mamaya. Sa mga araw na ito, may mga taong naghahatid ng pagkain sa Quinton araw-araw, at nakasanayan na niya ito. May mga masters na nagbabantay sa kanyang pintuan, at hindi siya makatakas sa kanyang lakas, kaya hindi siya nag-abalang tumakbo. Hindi inisip ni Quinton ang pagkain, gusto siyang paalisin ng Hidden House Hale, ngunit hindi siya nilalason hanggang mamatay. May kanya-kanya silang mga patakaran kapag gumawa sila ng ganoon, ang ibang taong nakikipaglaban para sa posisyon sa ulo ay magsisimulang lasonin siya, at ang Hidden House na si Hale ay mawawasak ng napakabilis. At kaya, ang tanging paraan upang maalis ang Quinton ay sa pamamagitan ng pagsubok ng Sky Elixir Sect. Nakita ni Quinton ang katotohanan, at tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Quinton, may nagsabi sa akin na may sasabihin sa iyo. Maaari kang sumali sa pagsubok ng walang pag-aalala. Hininaan ni Elder Zhu ang kanyang boses at bumulong kay Quinton.
Ah! Nanlaki ang mga mata ni Quinten, at nalilitong tumingin sa matandang nasa harapan niya. Hindi siya pamilyar kay Elder Zo, siya ay nasasakupan ni Irving, pagkatapos ng lahat, at ngayon na siya ay tumakbo at nagsabi ng ganito, siya ay nalilito. Gayunpaman, hindi ipinagpatuloy ni Elder Zo ang tungkol dito. Sinabi sa akin ng ulo na sabihin sa iyo na sumasali rin si Terrence sa Sky Elixir Sec Test. Kumunat ang noo ni Quinten, nagtataka siyang tumingin kay Kuya Zo. Hindi niya masabi kung anong grupo siya ngayon. Kung siya ay nasa panig ni Irving, kung gayon ang pangalawang pangungusap na sinabi niya ay hindi magiging problema. Sinabi lang niya ito sa kanya para makasali siya sa pagsusulit. Sa katunayan, alam ni Quinten na ito ay isang bitag na inilagay ni Irving para kusa siyang sumali sa pagsubok. Gayunpaman, ang mga salitang sinabi ni Elder Zo sa mahinang boses noong una siyang pumasok sa silid ay nararapat na isaalang-alang. Sino ang kanyang kinakatawan? Kuya Zo, ikaw. Kumunat ang noo ni Quinten, hindi sigurado. Ayoko pang mamatay. Sabi ni Elder Zo, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng silid. Ayaw mamatay. Kumurap si Quinten, ngunit hindi siya tanga, mabilis niyang ikinonekta ang dalawang pangungusap. Ang una ay mula kay Kuya Zo, at ang pangalawa ay mula sa pinuno ng bahay, si Kuya Hale. Ang unang taong nagsabi ng ganoon ay nilinaw kung sino siya, at sa pahiwatig mula sa pangalawang, Terrence, natitiyak ni Irving na si Terrence ang humiling kay Boss Zo na dalhan siya ng mensahe. Simple lang ang dahilan kung bakit sumuko si Elder Zo, natatakot siya sa kamatayan. Maipaliwanag na ito ngayon pagkatapos pag-isipang mabuti, si Quinten, na matagal nang nalulumbay, ay hindi napigil ang matuwa. Mukhang hindi talaga siya nakakalimutan ni Boss. Ang ginawa niyang pagtip sa kanya noon ay may reward din. Siguradong nalaman ni Terrence ang tungkol sa kanya mula sa ibang source, at hiniling kay Boss Zo na sabihin ito sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi siya masyadong tutol na sumali sa Sky Elixir Sec Test, ituturing niya lang ito bilang pagsasanay kasama si Terrence. Pumunta si Terrence sa villa ni Jenny sa katabing pinto pagkatapos ng tawag. Tuwang-tuwa si Jenny sa pagdating ni Terrence. Terrence bro, nandito ka para makita si Jenny. Ang paraan na binanggit mo noon, naisip mo na ba? 2,407. Ang paraan na iyon. Hindi dapat maging epektibo. Sabi ni Terrence na may mapait na ngiti. Gusto niyang subukan itong muli, ngunit nagising si Lorilyn bago pa niya magawa iyon. Pagkatapos, dumating si Boss Zo, at tumawag ang kantang Amara, kaya hindi na sinubukan ni Terrence ang ulan sa Tagsibol. Ngayong sinabi ito ni Jenny, ayaw sumuko ni Terrence at nagpas siyang subukang muli. Walang epekto. Medyo nadismaya si Jenny, pero sinabi pa rin niya, okay lang, naniniwala ako kay Terrence bro. Mag-iisip siya ng ibang magandang paraan. Kung hindi niya talaga kaya, hindi pa ako gagawa ng second class pills. Susubukan kong muli. Pupunta ako sa iyong silid ngayon, sabi ni Terrence. Okay. Nakinig si Jenny sa lahat ng sinabi ni Terrence. Dumating silang dalawa sa kwarto ni Jenny. Tanong ni Jenny, kailangan mo ba si Jenny na gumawa ng kahit ano para matulungan si Terrence bro? No need, maghintay ka na lang sa gilid. Sabi ni Terrence, umiling-iling. Oh, okay. Tumango si Jenny. Pagkatapos nito, sinimulan ni Terrence na i-channel ang ulan sa Tagsibol mula sa kalangitan, sinusubukang i-activate ang unang tindig. Gayunpaman, isang himala ang nangyari. Sa mga kamay ni Terrence, biglang lumitaw ang isang ulap ng asul na ambon na parang chi. Habang pinapagana ni Terrence ang kanyang kasanayan, ang asul na chi ay umalis sa mga kamay ni Terrence at lumutang sa hangin. Pagkatapos, bumagsak ito na parang ulan at pumasok sa katawan ni Jenny. Si Terrence ay natulala sa sitwasyon. Siya ay nabigo sa lahat ng oras na ito, at ngayon ay bigla siyang nagtagumpay. Hindi ito nakakaramdam ng makatotohanan. Ito na. Tanong ni Terrence, nagulat. Terrence bro, ito ba ang paraan na ginawa mo? Napaka-effective nito. After a moment of silence, feeling ko nadagdagan ng husto ang physical strength ko. Si Jenny ay labis ding nagulat at humanga habang sinabi niya, kung gagamitin ni Terrence bro ang pamamaraang ito kapag gumagawa ako ng mga table tasks, maaari talaga niyang palitan ang chi at stamina ni Jenny.
Naramdaman mo. Nagulat si Terence. Hindi niya akalain na ang kasanayang sa lahat ng oras na ito ay biglang magtatagumpay sa harap ni Jenny. Bakit naramdaman ni Terence na hindi ito makatotohanan? Oo, nararamdaman ko. Bakit sinabi ni Terence bro na hindi gumana ang pamamaraang ito? Ngunit sa tingin ko ito ay epektibo. Tanong ni Jenny na medyo kakaiba. Ito ay gumagana sa oras na ito. Terence blushed. Ginagamit ko na ang martial skill na ito sa bahay dati, ngunit hindi ito gumana. Why not? Dahil ba wala si Jenny? Napakurap si Jenny at nalilitong tanong. Wala siya sa tabi mo. Nagulat si Terence, ngunit biglang naliwanagan. Tama yan. Ang dahilan kung bakit hindi ako nagtagumpay sa pag-activate nitong martial arts technique dati ay wala si Jenny sa tabi ko. Sa madaling salita, walang receptor. Ang pangunahing layunin ng support martial skill na ito ay upang mapunan muli ang lakas at chi ng kanyang mga tao, ngunit walang sinuman sa kanyang panig. Paano dapat i-activate ni Terence ang skill na walang katawan? Hindi napigilan ni Terence na mapangiti ng mapait ng mapagtonto niya ito nakaka-wake up call. Tama. Wala ka sa tabi ko kanina, kaya itong martial art ko na ito ay ma-activate lang kapag may receptor na ang kalaban ko. Walang tao dito, kaya syempre hindi ko ma-activate. Medyo nasasabik at nagulat si Terence matapos itong pag-isipang mabuti, parang hindi siya marunong gumamit ng mga kasanayan sa tubig, hindi niya lang alam kung paano gamitin ang mga ito noon. And, napakatalino ni Terence bro, nalaman niya ang susi sa problema sa isang iglap. Hindi ko maisip iyon, tumango si Jenny. Tiningnan ni Terence ang taos-pusong mukha ni Jenny at nakaramdam ng kaunting hiya at hiya. Kung hindi dahil sa paalala ni Jenny, hindi na mapapansin ni Terence ang puntong ito. Gayunpaman, binigyan siya ni Jenny ng kredito at ito ay nagpahiya kay Terence. Gayunpaman, sa pagtingin sa malalaking inosenteng mata ni Jenny, nahirapang isipin ni Terence na sinasadya niya itong pinupuri. Umubo siya ng ilang beses at sinabing, magsisimula na tayong magsaliksik ng alchemy. Tingnan natin kung makakapag-produce tayo ng mga second grade na table tasks. Sige, sabi niya. Sige. Tumango si Jenny. Dapat ko bang gayahin ang peel refinement tulad ng dati? And, mag-simulation muna tayo. Para sa kaligtasan, nagpasya si Terence na hayaang subukan muna ito ni Jenny. Sayang ang mga materyales kung mabibigo siya. Sige. Kinuha ni Jenny ang medicinal cauldron. Pagkatapos niyang maghanda, nagtanong siya, can we start now, Terence bro? Sige, simulan na natin. Tumango si Terence at sinimulang ibuhos ang ulan sa tagsibol, habang sinimulan ni Jenny na linisin ang apoy, naghahanda na gayahin ang pagpino. Napakabilis, ang apoy ng tableta ni Jenny ay pinaikli, at sinimulan niya ang opisyal na simulation ng peel refinement. Malinaw na ang pisikal na lakas ni Jenny at tunay na chi ay napakabilis na nauubos. Ilang sandali pa'y napuno na ng pawis ang kanyang noo. Si Terence, sa kabilang banda, ay handang i-activate ang ulan sa tagsibol upang mapunan ang dalisay na chi at stamina ni Jenny. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Terence ang unang estilo, o ang pangalawa. Tinansya niya ang bilis ng pagkonsumo ng chi sa katawan ni Jenny at ginamit ang pangatlong estilo. Ang unang anyo o ang pangatlong anyo ay walang gaanong pagbabago kay Terence. Ayon sa paglalarawan ng Spring Rain, ang unang anyo ay maaaring ilipat ang chi sa isang tao, ang pangalawa ay maaaring ilipat ang chi sa dalawa, ang pangatlo ay maaaring ilipat ang chi sa tatlo, at iba pa. Ngunit ngayon, si Jenny lang ang nasa tabi ni Terence. Ang paggamit ng pangatlong estilo ay parang pagbibigay ng tatlong bahagi ng chi kay Jenny. Ngunit kahit na para sa ikalimang anyo, ang dami ng chi sa katawan ni Terence ay naayos. Kaya't hindi mahalaga kung ito ang una, ikalawa o ikalimang anyo, hinati lamang nito ang chi sa katawan ni Terence sa ilang bahagi. Ang halagang inilipat sa bawat pagkakataon ay iba, ngunit ang kabuuang halaga ay pareho. Bagamat hindi talaga na-activate ni Terence ang ikatlong anyo noon, ayon sa hula ni Terence, ang bilis ng paglabas ng chi ng ikatlong anyo ay dapat na halos pareho sa bilis ng pagkonsumo ng enerhiya ni Jenny. Gaya ng inaasahan, pagkatapos buhayin ni Terence ang ikatlong anyo ng ulan sa tagsibol, ang tibay ni Jenny at chi ay mabilis na napunan.
Sa sandaling ito, nagulat si Terence nang makitang talagang nakikita niya kung gaano karaming natitira si Chi Jenny. Pagkatapos gamitin ang martial technique na ito, Spring Rain, nakikita ko talaga ang dami ng totoong chi at pisikal na lakas na natitira sa aking katawan. Ito ba ang benepisyo ng martial technique o ang kredito ng kanyang chi? 2,408. Noong pinagaling ni Terence sina Chester, Shelton, at ang iba pa, naramdaman niya ang dami ng chi sa kanilang mga katawan, ngunit iyon ay dahil lamang sa direktang pakikipag-ugnayan nilang dalawa sa isa't isa. Sa ngayon, wala siyang anumang contact kay Jenny, at lahat ito ay sa pamamagitan ng kanilang martial arts. Kaya't hindi alam ni Terence kung ito ay dahil ang kasanayan ay may ganitong kakayahan sa unang lugar, o kung ito ay nagdugtong sa kanilang dalawa, ang gininto ang daliri ni Terence ay muling nagkabisa. Ano man ang mangyari, ito ay isang magandang bagay para kay Terence, dahil naiintindihan na niya ang pisikal na kondisyon ni Jenny sa totoong oras. Patuloy na hinihigop ng katawan ni Jenny ang dalisay na chi Terence na ipinapadala sa kanya. Ang ulan sa tagsibol ay patuloy na umiikot sa katawan ni Terence, at hanggat hindi titigil si Terence, ang dalisay na chi ay patuloy na dumadaloy sa katawan ni Jenny. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto ni Terence na ang ikatlong anyo ng ulan sa tagsibol ay hindi sapat upang masiyahan ang pagkonsumo ni Jenny. Bagamat mukhang si Terence ay patuloy na pinupunan ang chi ni Jenny, ang bilis ng muling pagdadagdag ay hindi pa rin sapat upang mabuhay. Mukhang mas mabagal lang ang pagkonsumo. Talagang mas nakaka-relax si Jenny. Ang tunay na chi sa kanyang katawan ay tila walang katapusan. Kaya niyang pakalmayan ang puso niya nang i-condense niya ang elixir fire. Hindi niya kailangang mag-alala na ang kanyang pisikal na lakas at tunay na chi ay mauubos anumang oras. Masasabing ang elixir refinement simulation na ito ay napakamatagumpay. Ayon sa karaniwang pag-unlad ng alchemy, sa oras na ito, magkakaroon na ng mga palatandaan ng pisikal na pagkahapo at tunay na pagkapagod ng chi. Imposibleng sagana siya. Ngunit habang siya ay masaya, agad niyang napansin ang problema. Ang chi ni Terence ay patuloy na inililipat, ngunit hindi ito makabawi sa pagkatalo. Ang paglipat ay hindi kasing bilis ng pagkonsumo. Terence bro, maaari mo bang dagdagan ang bilis ng paglipat ng chi? Tanong ni Jenny kay Terence matapos maramdaman ang pagbabago. Oo naman. Dahil doon, huminto si Terence sa pangatlong paninindigan at nagsimula sa ika-4 na paninindigan, ulan sa tagsibol. Ang halaga ng totoong chi na ipinadala ng ika-4 na anyo ay halatang higit pa kaysa sa pangatlong anyo, at ang mga alalahanin ni Jenny ay nalutas din. Nagpatuloy siyang sumangguni sa data sa tablet upang pinuhin ang tableta. Hindi inisip ni Terence na ang paggawa ng napakaraming elixir ay mangangailangan ng napakaraming tibay at chi gaano katagal at chi ang kakailanganin upang makagawa ng mas mataas na antas ng elixir. Hindi nakakagulat na ang lahat ng mga alchemist ay napakayabang at hindi madaling pinuhin ang mga table task para sa iba. Ang pagpino ng isang elixir ay kumonsumo ng napakaraming totoong chi at pisikal na lakas. Bagamat medyo espesyal ang pamamaraan ng mental cultivation ng alchemist, na nagpapahintulot sa kanila na mabawi ang kanilang tunay na chi at pisikal na lakas ng natural sa maikling panahon, iba-iba rin ito sa bawat tao. Si Jenny ay isang espesyal na kaso maaari niyang mabawi ang kanyang chi at stamina sa napakaikling panahon, ngunit ito rin ay dahil medyo mababa ang kanyang antas. Kung ito ay isang sky-class alchemist, malamang na matagal itong makarecover pagkatapos gumawa ng 3rd grade pill. Habang lumilipas ang oras, mas naramdaman ni Terence. Dahil, napakabilis, lahat ng chi ni Terence ay inilipat kay Jenny, at naging practitioner siya ng walang chi. Bagamat nagpatuloy si Jenny sa pagpino ng mga table tasks, ang tunay na chi sa kanyang katawan ay mabilis ding natutunaw. Pakiramdam na hindi na dumadaloy ang chi ni Terence, huminto sandali si Jenny, ngunit gumawa siya ng magaspang na pagkalkula ng natitirang oras sa tablet. Ang kanyang stamina at chi ay dapat sapat upang tumagal hanggang sa matapos ang simulation. Sa wakas, natapos ang simulation ni Jenny. Gayunpaman, kahit na ito ay isang simulation, ang dami ng totoong chi na natupok ay pareho sa normal na halaga. Sa huli, ang katawan ni Jenny ay naiwan na wala pang 1/4 ng kanyang tunay na chi at pisikal na lakas. Phew! Sa wakas tapos na.
Pinunasan ni Jenny ang pawis sa kanyang noo at bahagyang nagtanong, Terence bro, bakit ka huminto sa paglilipat ng iyong chi? Ibinigay ko na ang lahat ng chi ko sa iyo, wala na akong natitira. Mapait na ngumiti si Terence. Ah, I see. Tumango si Jenny. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon akong sapat na zinchi. Mayroon pa akong natitira sa katawan ko. Kung magtutulungan tayong dalawa, makakagawa tayo ng maraming second grade na pills ng sabay-sabay. Totoo iyon. Sabi ni Terence, nga pala, gaano karaming totoong chi ang kailangan ko para pinuhin ang isang third grade na tableta? Kung gagawa lang tayo ng isang tableta, magkakaroon ba tayo ng sapat na true chi? Hindi ito dapat sapat. Si Jenny ay gumawa ng ilang kalkulasyon sa kanyang libreng oras. Ang halaga ng totoong chi na kinakailangan upang pinuhin ang isang third grade pill ay hindi bababa sa 5 beses kaysa sa second grade pill. 5 beses. Huminga ng malamig si Terence. Mukhang hindi na makakarating ang mga hindi Sky Class Masters ang pagkonsumo ng chi ay masyadong mataas. Maaari lamang sumuko si Terence sa hindi makatutuhanang ideyang ito pansamantala. Kung ang paggawa ng pangatlong klaseng tableta ay katumbas ng pinagsamang chi ng 2 tao, o kahit na bahagyang higit pa sa pinagsamang chi ng 2 tao, matatanggap ito ni Terence. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na maubos ni Terence ang lahat ng kanyang chi, si Jenny ay mayroon pa ring maraming chi sa kanyang katawan. Magagamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery para mabilis na mabawi ang kanyang chi kapag naubos na ang chi ni Jenny, ngunit hindi niya magagamit ang pamamaraang ito ng tuloy-tuloy. Ang chi ni Jenny ay maaaring tumagal lamang ng 1 beses, at kapag ang nabawi na chi ni Terence ay naubos muli, si Jenny ay wala ng chi na susuporta sa kanya, at ang proseso ay titigil at mabibigo. Ayon kay Jenny, medyo napagod siya pagkatapos gumawa ng second class na tableta, na nangangahulugang sapat lang ang kanyang pisikal na lakas upang makagawa ng isang second class na tableta. Ang dalawang bahagi ng chi ni Terence kasama ang sarili niya ay 3 beses lang ang halaga. Kahit na si Terence ay may mas maraming chi kaysa kay Jenny, ang dami ng chi na mayroon ang isang Earth class mid-phase peak at isang Earth class early phase ay talagang hindi gaanong naiiba. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa dami ng totoong chi sa pagitan ng dalawang yugto ay makabuluhan lamang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng maliliit na yugto ay hindi ganoon kalaki. Kaya, imposibleng umabot ng 5 beses maliban kung mayroong isang tulad ni Terence na papalit sa kanya at patuloy na gamitin ang ulan upang suportahan siya, si Terence ay walang maisip na ibang paraan para malutas ito. Siguro hindi ko gaanong kailangan. Nakita ni Jenny ang pagkabigo ni Terence at mabilis na sinabi, napakababa lang ng kasalukuyang antas ng lakas ni Jenny. Bagamat halos hindi niya makondense ang grade 3 peel fire, hindi niya mababago ang intensity ng apoy at temperatura, kaya hindi niya makalkula ang dami ng true chi na kailangan para pinuhin ang grade 3 peel ng mas detalyado. 2,409. It doesn't matter. Mamaya na natin to pag-usapan. Natawa si Terence sa kanyang sarili matapos marinig iyon nag-o-overthink siya sa mga bagay-bagay. Hindi man lang makontrol ni Jenny ang level 3 peel fire, kaya ano ang silbi ng pagkakaroon ng sapat na pure chi? Pero si Jenny ay tiyak na mag-aaral ng mabuti at susubukan na gawing simple ang condensing method ng grade 3 peel fire. Tingnan kung mababago niya ang intensity at temperature ng peel fire. Sabi ni Jenny. Ngayon, bawiin muna natin ang totoong chi sa ating mga katawan, pagkatapos ay subukang i-condense ang isang batch ng second grade pills at tingnan kung magtagumpay tayo sa realidad. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Tumango si Jenny. Si Terence at Jenny ay pamilyar na pamilyar sa isa't isa, kaya hindi na siya nagpapigil. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinimulang i-circulate ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, muling pinupunan ang kanyang nawawalang chi. Sa ikalawang palapag ng Terence's Villa, humiga sina Cheryl at Yasi sa kanilang mga kama, tinatalakay ang mga plano nina Terence at Melissa sa hinaharap. Ano ang ibig sabihin ng pag-alis ni Melissa ngayon? Hindi maintindihan ni Cheryl kung bakit tatanggihan ni Melissa si Terence, hindi ba sila nagkasundo? Tinulak ni Cheryl si Yasi gamit ang kanyang paa. Hoy,
hindi ba ikaw ang all-purpose Yasi? Tell me, what's the matter? Baka naglalaro ng hard to get si Ate Melissa. Sabi ni Yasi pagkatapos ng ilang pag-iisip. Playing hard to get. Hindi naman pwede diba? Kumunat ang noo ni Cheryl, tinanggihan ang mungkahi. Hindi mo ba ako mabibigyan ng mga constructive suggestions? Oh, then Cheryl sis, bakit hindi mo kasama si Shield bro? Tanong ni Yasi. Kasi. Oy, Melissa ang pinag-uusapan natin, anong kinalaman nito sa akin? Muntik na namang mahulog si Cheryl sa pakulo ni Yasi. Actually, iniisip ni Yasi na si Melissa sis at Cheryl sis ay pareho. Pareho silang mahiyain, o baka naman biglaan. Iyon lang ang posibleng dahilan. Sabi ni Yasi. Katulad ni Cheryl sis, gusto mo rin si Shield bro, pero na-delay mo hanggang ngayon. Ahem. Yasi, pwede bang huwag mong baguhin ang target mo? Sinaman siya ng tingin ni Cheryl. Sige, ang pinakamadaling paraan ay ang tawagan si Melissa sis, si Cheryl sis. Kahit papaano ay mas maganda ito kaysa hulaan natin ang mga bagtong dito, di ba? Sagot ni Yasi. Magandang ideya iyon. Tumango si Cheryl at ginawa ang sinabi sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Melissa. Si Melissa ay nakaupo sa kanyang kama habang hawak ang kanyang telepono mula nang ibaba niya ang tawag sa kanyang ina. Hindi siya makapag-focus sa kanyang libro, at hindi rin niya gustong laruin ang kanyang tablet. Mabigat ang kanyang puso, at nang tumunog ang kanyang telepono ay tumalon siya. Nag-alinlangan si Melissa matapos makita ang caller ID dapat ba niyang sagutin. Tiyak na tumatawag si Cheryl para magtanong tungkol sa pag-amin ni Terence, ngunit paano niya ipapaliwanag iyon? Imposible para sa kanya na sabihin sa kanya ang totoo. Kilala ni Melissa ang personalidad ni Terence, at magiging sobrang pressure sa kanya kung gagawin niya iyon. Alam niya na si Terence ay nag-aral kay Jenny araw-araw para kay Trixie, at ang dahilan kung bakit siya nagsumikap na mag-level up ay para din kay Trixie. Isang Trixie ang nagbibigay kay Terence ng isang bundok ng pressure, kung siya ay idinagdag, paano pa siya makakahinga? Maayos pa rin ang sitwasyon ng Ice Palace na gagawa man ni Terence o hindi ang Ice Heart Jade Bone Pill na kailangan nila, ang Ice Palace ay hindi kailanman magiging kaaway ni Terence. Ngunit iba ang Sky Elixir Sec, paano haharapin ni Terence ang katotohanan? Ayaw ni Melissa na maabala si Terence sa mga bagay na ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinagot ni Melissa ang tawag. Cheryl. Melissa, ikaw. Hindi mo gusto si Terence ngayon. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin, kaya nagtanong siya ng diretso. Ako. Cheryl, may fiancé ako, kaya hindi ko makakasama si Terence. Kinagat ni Melissa ang kanyang mga ngipin at pinatigas ang kanyang puso. Fiancé. You mean Polong. Alam ni Cheryl kung ano ang nangyari sa pagitan ni Melissa at ng bahay ni Kang, ngunit sa kanyang pag-aalala, ang bahay Kang ay isang bagay na sa nakaraan, at maging ang bahay ni Turner na nakatagong bahay na si Pitts ay naging tagasunod ni Terence. Ano ang hindi papayag si Melissa? Kailangan kong sundin ang mga magulang ko, utos. Sabi ni Melissa. Kung gayon, papakasalan mo si Polong. Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Melissa at nakita niyang kakaiba ito. Mukhang hindi ka matigas ang ulo na tao. Ayokong ilagay sa mahirap na posisyon ang aking mga magulang, at ako ang pumayag dito. Cheryl, mangyaring huwag mo akong pilitin, pakiusap ko sa iyo. Sabi ni Melissa na may mapait na ngiti. Ito. Ikaw. Napatulala si Cheryl sa mga salita ni Melissa. Akala niya ay umalis na si Melissa dahil sa sobrang hiya niya, pero parang may iba pa siyang tinatago. Cheryl, I told you. Terence and I are just good friends, really. Dumudugo ang puso ni Melissa nang sabihin niya ito. Sigurado na siya sa nararamdaman niya ngayon. Gusto niya si Terence, gusto niyang kasama siya. Ngayon lang, nang umamin sa kanya si Terence, halos sabihin ni Melissa na oo. Kahit na umalis na sa Villa, gusto pa rin ni Melissa na tumalikod at tanggapin ang pag-amin ni Terence ng ilang beses. Gayunpaman, pinatay ng huling tawag ng kanyang ina ang kanyang puso.
Ngunit masasabi kong kailangan ka talaga ni Terence kapag nagsasanay siya. Ayaw sumuko ni Cheryl. Hindi siya naniniwala na talagang hindi gusto ni Melissa si Terence. Dahil sa pagiging babero ni Cheryl, naramdaman niya ang nararamdaman ni Melissa, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ito inamin ni Melissa. Hindi ako magpapakasal habang nasa kolehiyo ako. Sabi ni Melissa pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Sa panahong ito, kami ni Terence, hindi ba pwedeng maging mabuting magkaibigan na lang? Mabubuting kaibigan. Mapait na ngumiti si Cheryl at walang magawang sinabi, kung gayon tatanungin lang kita ng huling tanong, gusto mo ba si Terence? Naubusan na ng battery ang phone ko. With that, mabilis na ibinaba ni Melissa ang tawag at pinatay ang phone niya. Hindi niya masabi ang isang bagay na hindi ibig sabihin ng kanyang sinabi. Sinabi niya na hindi niya gusto si Terence. Iyon ay panlilin lang sa sarili, at kaya pinili ni Melissa na tumakas. Itinaas ni Cheryl ang telepono, walang imek. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ni Melissa. Ang resultang ito ay katumbas ng walang resulta, at wala siyang hiniling. Talagang may kakaibang nangyayari. Si Cheryl ay nasa speaker, kaya narinig ni Yasi ang lahat. 2,410. Cheryl says, I think Melissa says has her own difficulties. Pinipilit ba siyang pakasalan ng kanyang pamilya? Sa tingin ko ay hindi. Kung tutuusin, ang bahay ni Turner sa nakaraan ngayon, at ang mga taga-suporta nila ay pawang mga tauhan ni Terence. Ano ang dapat niyang alalahanin? Umiling si Cheryl, tinanggihan ang opinyon ni Yasi. I don't know. Conservative girl siguro siya. Pumayag siya sa engagement at ayaw niyang masira. Napaisip si Yasi, ngunit wala siyang maisip na ibang sagot. Siguro. Napabuntong hininga si Cheryl, kung ganoon nga, malamang na madidismaya si Terence. Ayos lang, ituloy na natin ang beauty plan. Basta tumulong tayo, dapat mabago natin ang isip niya. Walang pakialam si Yasi. Sana nga. Tumango si Cheryl, ngunit hindi na nagsalita pa. Nagsimulang manood ng sine ang dalawa sa kanilang tablet. Ganito nila pinalipas ang oras nang wala si Terence sa bahay. Maging si Yasi, na hindi manatiling walang ginagawa, ay nagkulong sa bahay, natatakot na magdulot ng gulo para kay Terence. Dahil dito, hindi gaanong nasabi ni Cheryl ang tungkol sa kanyang pagpapalabas sa kasino ngayon. Kung noon lang ay tinuruan niya ito ng leksyon. Pumunta siya sa kasino para manalo ng pera. Hindi ba siya naghahanap ng gulo? Parang wala siyang pera sa bahay. Hindi tama na hindi magbayad ang kasino, ngunit kung hindi dahil kay Terence, hindi nila maibabalik ang pera. Baka kalagkarin pa sila palabas ng kasino ng mga security guard. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, medyo gumaan ang pakiramdam ni Cheryl. Ang sugarol na ito ay isang maton. Bago dumating si Terence, kumikilos siya na parang may tagumpay sa kanyang mga kamay. Hindi lang niya binigyan ng ganoong kalaking pera, anong magagawa niya? Pero hindi ba't masunurin na lang niyang ibinigay ang pera pagkatapos na magpakita si Terence? Nakikinikinita na ang mga nawalan ng pera sa kasino ay walang lugar upang humingi ng hustisya. Anong uri ng trahedya ang manalo ng pera ngunit hindi nababayaran? Tumingin si Cheryl kay Yasi na tahimik na nanunood ng pelikula at nakaramdam ng kaunting emosyon. Napagtanto niya na hindi niya naiintindihan si Yasi sa mga araw na ito. Bago dumating si Terence sa villa, si Yasi ay ganito rin ang uto-uto at walang pakialam na personalidad, ngunit sa oras na iyon, naramdaman ni Cheryl na malamang na ganoon talaga si Yasi. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Cheryl na hindi ito ang kaso. Hindi naman talaga walang puso si Yasi, malamang na nagpapanggap siya sa maraming sitwasyon. Ano ang sinusubukang itago ni Yasi sa ilalim ng pagbabalat kayo na iyon? Nagulat si Cheryl minsan. Siya dapat ang higit na nakakaunawa kay Yasi, ngunit sa maraming pagkakataon, napagtanto niya na isang bahagi lamang ng kanyang naiintindihan ang kanyang naiintindihan. Si Terence ay nasa villa pa rin ni Jenny, binabawi ang tibay at purong chi na nawala sa kanya. Sa wakas, ang tibay ni Terence at Jenny ay bumalik sa kanilang pinakamataas na kalagayan.
Pinili ni Terence na subukang magpino muli kay Jenny. Magsisimula na tayong gumawa ng 3 channel opening pills ngayon, pwede ba? Tumingin si Terence kay Jenny at nagtanong. Kung tutuusin, kakabawi lang ng lakas ng dalawa, at hindi niya alam kung kakayanin ni Jenny. Ayos lang. Nabawi na ni Terence bro ang stamina at chi ni Jenny. Kung hindi pa rin nakakagawa ng pills si Jenny, isa siyang malaking tulala. Hindi siya worth it sa oras ni Terence bro. Tumango si Jenny. Ha! Okay kung ganoon. Medyo napahiya si Terence sa sinabi ni Jenny. Si Jenny ay talagang nakatuon sa kanyang trabaho, at si Terence ay humanga at nagustuhan siya ng husto. Ang batang babae na ito ay talagang isang lucky star na ipinadala ng langit. Maraming mahihirap na problema ang madaling nalutas dito. Handa na ako. Sa tulong ni Terence bro, tiwala akong magtatagumpay ako. Tumango si Jenny. Lalong nahiya si Terence. Sa tuwing gagawa si Jenny ng tableta, ibinibigay niya ang lahat ng kredito kay Terence, hindi kailanman sakam para sa utang. Dahil dito ay naramdaman ni Terence na nagsisinungaling siya sa isang menor de edad na babae, ngunit si Jenny ay halatang nasa hustong gulang na, at siya ay medyo cute. Mabilis na naghanda si Jenny ng 3 set ng mga sangkap para sa Meridian opening pill at inilagay ang mga ito sa kaldero. Pagkatapos, mabilis niyang binuklat ang tablet na para bang hinahanap ang scientific pill formula na dati niyang naitala. Nang buksan ni Jenny ang unang pahina, huminto siya at tinukoy ito sandali. Pagkatapos, sinimulan niyang paikliin ang apoy ng tableta at opisyal na naghanda upang pinuhin ang tableta. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagsimulang mag-channel din ng ulan sa tagsibol, naghahanda na i-activate ito. Hindi nagtagal, sinimulan ni Jenny ang aktwal na proseso. Sa pagkakataong ito, malinaw na mas nakatutok siya kaysa dati. Ni hindi niya nilinggan si Terence, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa oras sa kanyang tablet. Nagbago ang tindi at temperatura ng apoy sa paglipas ng panahon. Nang maubos ni Jenny ang isang bahagi ng kanyang lakas at chi, ginawa ni Terence ang ikatlong anyo ng ulan sa tagsibol, inilipat ang chi sa kanya. Sa simula, kailangan lang ni Terence na gamitin ang ikatlong anyo, ngunit sa paglaon, magagamit niya ang ika-4 o ika-5 anyo upang mabilis na mabawi ang dalisay na chi at tibay ni Jenny. Naramdaman ni Jenny ang chi na nagmumula rin kay Terence, ngunit bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang patuloy siyang nakatuon sa kanyang pagpipino. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, gabi na. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam nito, at pareho silang abala sa alchemy. Nanood ng 2 pelikula sina Cheryl at Yasi at bumaba para makitang hindi pa bumabalik si Terence. Hindi pa bababalik si Terence. Mukhang kailangan na nating ayusin ang sarili nating hapunan. Sabi ni Cheryl habang nakatingin sa bakanteng sala. Oh, bakit hindi ka lumabas at bumili, Yasi? Ang pagkain ng instant noodles araw-araw ay hindi masyadong masustansya. Tiningnan ni Yasi ang oras sa kanyang telepono, dapat maraming masasarap na pagkain sa paligid na hindi ko nakita noon. Iikot ako at tingnan kung may ihahatid. Tapos sabay na tayong kumain. Hindi na kailangan bumili. Kaming 2 lang, sobrang gulo. Sabi ni Cheryl. Ayos lang. Dapat pumunta si Yasi. Kung walang makakain si Shield bro sa kanyang pagbabalik, maaari pa rin siyang magkaroon ng ilang Cheryl sis na natira at pagkatapos ay halikan siya ng hindi direkta. Sagot ni Yasi. Go. Masyado kang nagsasalita. Kumunat ang noo ni Cheryl at pinalaya si Yasi sa bahay, hindi na siya hinayaang magpatuloy. Nakangiting sabi ni Yasi habang papalabas ng villa. Nandito pa ang sasakyan ni Shield bro, bakit wala pa siya sa bahay? Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Yasi at lumabas upang tingnan. Gaya ng inaasahan, ang Grand Cherokee ni Terence ay nakaparada pa rin sa pasukan, ngunit sina Terence at Lorilyn ay wala kahit saan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.